ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense, si Sir Diego Agustin Mariano. Sir Diego, good morning po. Yes po, good morning po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Opo, update lang po dito muna kay Bagyong Maymay. Ano po yung initial report, lalo tigit sa epekto nito, sir? Sa mga lugar. Opo, no? Ang ating datos po ngayon is combine po ito ng Luis, Maymay, saka itong Habagat. No? So, tatlong weather systems po nung binabantayan po. Sunod-sunod yan, po, no? Nagkasabayan eh. Yes po, kaya po pinag-isa na po natin yung datos nila, no? Yung datos ng mga epekto nito. Ngayon po, so magandang balita naman po na sa ngayon po is wala pa po tayong reported na namatay or na-injured or nawawala. So sa ngayon po, wala pong ganun po, no? Na namatay, injured or... Then sa ngayon po, meron po tayong mga naapektuang pamilya na nasa mahigit or almost 24,000 families na naapektuhan or katumbas po niyan is nasa 80,000 na katao po. Sa ngayon po, sa numero pong yan, ang nasa loob po ng ating mga evacuation center ay nasa mahigit 2,000 pamilya or katumbas po niyan ay nasa almost 7,000 na katao po ang ating pong siniservisyohan sa loob po ng ating mga evacuation centers po natin. Opo. Sinabi ninyo kanina, magandang balita dahil wala namang mga naitalang nasugatan, nasaktan o namatay. Pero may lumabas sa balita na may magkapatid na patay sa rock slide sa Rizal. Ito ho ba ay walang kinalaman kay Maymay o sa Habagat yung nangyaring rock slide dyan sa may Rizal at namatay yung dalawang magkapatid to? Sa ngayon po, no, tinitingnan pa po natin yung mga circumstansya nung cause po ng rock slide. No? Kaya kinoconfirm pa po natin kung ito po talaga dahil ito po ay due to sa tuloy-tuloy na pag-ulan or dati nang banta na talaga ng pag-uho. No? So, isi-checkpan po natin kung ito po talaga ay may kinalaman sa itong mga nagdaang pag-uulan po. Sa sasama ng panahon. Okay, may mga naitalang stranded ho ba, Sir Diego? Sa mga pantalan po natin dahil nga rito sa tuloy-tuloy na nararanasan nating sama ng panahon ngayon po? Opo, sa ngayon po, no, meron po tayong mga nakasarang pantalan. Meron po tayong 8 seaports na nakasara. At yung mga naisip po dyan, kasalukuyan naman po siniservisyon po ng kanya-kanyang mga ports at mga local government po. Opo. Okay. Kaugnay naman po sa nangyaring lindol kahapon. Tama ko ba 7.0? Bumaba po siya, no? Naging magnitude 6.4 po if I'm not mistaken po, no? Pero as of wala pa naman po tayong untoward reports, no? Or mga malalang epekto po nitong nagdaang lindol po. Saan talaga yung sentro ng lindol, yung epicentro po kahapon? Sa ngayon po, nasa may bandang nagdaang sa may bandang South Sargent po, no? I have to find out yung exact mismong epicenter, no? Pero same region na nagdaan po nung mga nakaraang lindol, Cotabato Trench din po itong gumalaw. Oo. Sabi nyo nga, walang mga naglikas. Yes po, for the earthquake po, no? Wala pa nung report na talagang bumuho or bumagsak na mga kabahayan. So wala pa po tayong report na talagang untoward po. Opo. Pero yung mga naging biktima ho ng lindol nung nakarang buwan ba yun? Yung 7 nung June. Opo. Kumusta ho sila ngayon? Kasi sabi nyo nga, yung kahapon na lindol, doon pa rin tumama eh. Doon sa mga lugar na tinamaan din ng malakas na lindol nung Hunyo. Opo, yung iba po is currently nasa mga evacuation centers pa rin po dahil marami pong tabahayan yung nasira po talaga, no? Kaya po, yung I don't have the exact number right now, pero kasalukuyan po meron pa rin po tayo mga nasa evacuation centers dahil ayun nga po, dahil meron pa po mga kabahayan na sira at hindi pa po pwedeng balikan. Okay. At patuloy pa rin silang tumatanggap ng tulong sa gobyerno, Sir Diego.
Yes po, patuloy pa rin po na tumatanggap sila ng assistance from our local government, yung kanya-kanilang local government. Then from DSWD, nagbibigay din po sila. Alright. Maraming salamat, Diego Agustin Mariano, sir, sa inyong oras at panahon. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, mag-ingat din po tayo lahat. O, si Deputy Spokesperson, mga kasama Diego